nag-post naman yung kaibigan ko ng picture ng, hindi ko papakita kasi medyo sensitive na. Picture ng parents niya, magkayakap. Tapos ang caption niya, "Happy anniversary to my parents." Naiyak ako. Kasi yung picture, throwback, 11 years ago. Nung magkasama pa ang mag-asawa, ang nanay at tatay niya. Kasi ngayon hindi na. Sumakabilang bahay ang kanyang ama. Ini-screenshot ko. Sinend ko dun sa nanay niya, na kaibigan ko. Ang reply nung nanay, praying hands. Tapos susunod, naawa ako sa kanya. Sa anak niya. Sunod, Father, still hoping pa siya. Sabi ko, friend, meron pa namang pag-asa eh. Kasi nag-a-adjust ka pa. Bakit? Hindi siya nag-iskandalo. Hindi siya nag-iskandalo. Hindi siya gumante. At nandun pa rin sa nakikita ko, pagmamahal niya sa mister niya. Kaya sabi ko, may pag-asa pa. Hindi man kayo magkamalikan sa loob-loob ko, may mangyayari pa rin maganda. Kasi nag-a-adjust ka. And not to mention, yung pag-a-adjust ng anak nila. Sapagkat kahit ganun ang nangyari, nandun pa rin ang paggalang at pagmamahal nung anak nila sa kanya, lalo tigit dun sa ama. Nakalulungkot lang na ang anak pang dapat mag-adjust sa ama at ina. At dito ako naiyak. Lalong-lalo na sa mga anak na kung itatanong mo, okay ka lang ba? Okay lang bang nagkahiwalay ang nanay at tatay mo? Sigurado ko, with a smile para sabihin nila, okay lang, Father. Okay lang. Pero deep within them, sigurado ko hindi. Ako, lagi akong may lasong pula dito eh. Ang pinagmimisa natin dito, pag nakasuot sa akin ito eh. Yung mga kababayan natin sa ibang bayan eh. Sapagkat alam ko yung pakiramdam. Pari lang ako, nandito lang naman ako. Nandito sa San Miguel, ang mga magulang ko, mga mahal ko. Nandito pa tayo sa Pilipinas. Yung mangulila ka. Pero, mayroong mas kawawa dito eh. Ang mas may kawawa dito sa mga naging bayan na hindi makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Yung alam mo, nandyan lang eh, nandyan lang eh. Nandyan lang eh. Yan ang mas mahirap dun eh. Kaya hindi dahil gusto nila, wala lang silang choice. Sapagkat hindi gusto either ng nanay at tatay nila o ng pareho pa. Pero ang maganda sa kanila, nag-a-adjust sila. Okay lang yun, ma. Okay lang yun, pa. Nag-a-adjust sila. Bakit? Para hindi na madagdagan ang problema. Kasi kung hindi sila mag-a-adjust, ma, huwag mo na kibuin yan. Pa, tama na. Ayaw ka na sa'yo. Wala na. Wala na, di ba? Nag-a-adjust sila para may maisalba sa kung ano ang pwede pang isalba sa pamilya. Don't get me wrong, Hindi ako naiyak para sa mga ganyan dahil naawa ko. Hindi ako naawa. Proud ako. Nakaka-proud sila. Kasi sila ang glue ng pamilya. Someone who holds together their family. Di ba ganyan si Kristo? Kaya may Pasko eh. Ginlo niya ang Diyos at tao. Walang perpektong relasyon. Basta may tao. Hindi perpekto ang relasyon natin sa Panginoon. Bakit? Hindi tayo perpekto. Lalong-lalo na yung relasyon natin sa isa't isa. Siguradong mapuputol at mapuputol yan. Mapupunot yan. Kinakailangan may mag-glue. Para maramdaman yung pagmamahal at pagbibigay ng Diyos sa ating buhay. Shout out sa mga glue ng kanilang pamilya. Sa mga nagtitipon sa mga kapatid niya, sa mga ina, sa mga ama na laging kasama ang kanyang mga anak. Shout out para sa inyo. Kasi pag nawala kayo, pag hindi nyo na ginagawa yung ginagawa nyo, hindi na magiging ganun kasaya. I-save mo kung ano pa ang meron ka. Pangalagaan mo kung anong meron. Kung medyo may nabawas na, pangalagaan mo yung kung ano yung natitira.
At huwag mo nang nanaisin na may maputol, mapunit pa. Ito sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Kung lahat ng miyembro ng pamilya mo, responsible. Ganda nun. Kung pareho kayo ng pangarap ng asawa mo para sa mga anak ninyo, at dahil dito, mas malaki man ang sweldo mo sa kanya, at least nagsisikap siya para maabot ninyong pareho, teamwork, ang pangarap ninyo para sa inyong pamilya. Yung wala siyang bisyo, yung hindi siya magna number 2, yung walang magiging mga balakid sa pagkasama ninyo. Ganda nun. Kung ang lahat ng mga anak mo nagsisikap talagang mag-aral. Kung hindi mo na masyadong bumabarkada. At kapag nakapagtapos ay tutulong sa'yo, sa mga kapatid nito. At kung magpamilya man ay hindi naaasa sa'yo, hindi man makapagbigay, hindi na lang kukuha mula sa'yo. Kung nandun ang suportahan ng mga magkakapatid, ng mga anak mo, napakalayo na sana ng narating ng pamilya ninyo. Sabi ko kanina, after 500 years of Christianity, is this the quality of life that we expect and that we deserve? After 500 years, kamusta naman yung million years mo ng paghihintay, ng pagiging responsible ng iyong mga mahal sa buhay, upang tumulong sana, upang magbago sana, upang mag-ambag sana kahit kaunti lang. Tagal na, di ba? Hanggang ngayon wala pa. Sakit sa bangs. Kasi hindi yan yung in-expect mo. By this age, by this time, ito na yung pangarap mo. Dapat ito na yung narating ng pamilya ninyo. Ba't wala pa? Kasi may setback. May hindi sumuporta. May hindi gumawa ng responsibility niya. At hindi mo deserve ang buhay na ito sapagkat sa dinami-dami ng ginawa mo at sinakripisyo mo. Kung ganun din ang ginawa niya at sinakripisyo niya, ang taas na ng narating ng inyong pamilya. I feel for you. Marami kong na-encounter na ganito. Pero isa lang ang payo ko sa kanila at sasabihin ko din sa iyo. Do not give up. Don't give up on your dream for your family. Father, iniwan ako ng asawa ko. Father, irresponsible mga anak ko. Ano bang pangarap para sa pamilya? Ayok. Your family cannot afford anymore to have another setback. Kung naging irresponsible siya, huwag mong gayahin. Kung naging unfaithful siya, huwag mong gayahin. Kung naging selfish siya, huwag mong gayahin. May katulong ka pa. Sino? Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng pangarap na yan sa iyo. Ini-encourage ka niyang magpatuloy, tutulungan ka niyang maniwala ka. Alam mo yung kantang, if we hold on together, I know our dreams will never die. Don't let your dreams die. Hold on to God. At kung ano ang kakulangan ng iba, pupunan niya. Kasi hindi siya papayag na mauwi sa wala ang lahat ng pangarap niya para sa inyong pamilya. Kung ayaw nila, sumigik. Pero, at the end of the day, and even at the end of your life, wag mong sisihin ang sarili mo. Kung ito lang yung naabot mo para sa pamilya mo, kung hindi mo fully at kung hindi mo agad naabot ang pangarap mo para sa pamilya ninyo. Bakit? Nag-iisa kayo. You can only do much. Lalo pa kung may tumalikod sa responsibilidad nila. Basta ang mahalaga, gawin mo ang iyong tungkulin. At gawin mo rin ang tungkulin na iniwan ng iba hanggat kaya. Tama po, pwedeng hindi kumpleto ang resulta. Po pwedeng maging kulang ang suporta. Pero ang mahalaga, lumaban ka ng sobra. Ilalagay ka ng Panginoon sa sitwasyon kung saan mas lalo ka pa niyang ibe-bless. Basta, naging karapat-dapat ka sa mga naunang blessings niya. At tulad nung may minisahan ako kagabi, 90 plus years old na si nanay, maaga siyang nabiyuda, tinaguyod niya ang lahat, marami silang mga anak mag-asawa. And accomplished na lahat sila. Mga anak niya kakatuwa. Sabi ko dun sa misa ko, pasalamatan niyo ang Diyos dahil
blessed kayo. Pero pasalamatan nyo rin ang nanay nyo sapagkat dahil sa kanya, yung mga blessings ng Diyos na doble, na triple, dumami ng dumami dahil naging tapat na katiwala ang nanay ninyo para sa pamilya ninyo. Ipinagkatiwala kayo ng Diyos sa Kanya, naging mabuti siyang asawa at ina. Kaya dumami yung biyaya ninyo. Hindi nyo maaabot yung naabot nyo ngayon, kundi dahil sa nanay ninyo. Yes! Blessing yan ng Panginoon. Pero kung wala ang nanay ninyo, hindi mo mas ma-enjoy yan ngayon. Kaya kapatid, blessed man ang pamilya mo ngayon, ano man ang problema, yan ay dahil sa Panginoon. Pero yan din ay dahil sa iyong partisipasyon. Kaya, kahit feeling mo ikaw na lang lagi ang nagdadala, huwag kang mawawala ng pag-asa. Kasi ikaw talaga yung sikreto kung bakit yung biyaya dumadaloy mula sa Kanya at napupunta, nagsasanga-sanga sa iyong pamilya. Paano na lamang sila kung bibigay ka? Ha? So, isipin po natin yun, ha? Na yung mga blessings na nare-receive natin, ito ay jumping board pa for more blessings. Provided, maging katiwa-tiwala tayo, mas maging mabuti tayo, mas isipin natin ang ating kapwa-tao, ang ating pamilya, mas maging matyaga, mas maging masakit, mas maging mapagmahal tayo. Mas lalo pa yung mga blessings na yan, maniwala ka. Tama! Ang blessings naman ay walang kondisyon. Pwede naman tayong bigyan ng blessing ng Panginoon nang walang man's participation. Pero doon mas nagmumultiply yung blessing na yun. May mga blessings kasi ang Panginoon na hindi niya ibibigay sa iyo hanggat hindi ka pa handa dito. Ikaw ba na magulang, magbibigay ka ng tunay na kotse sa anak mo? Kung 12 years old pa lang ito, adik ka? Siyempre, dapat mag-mature muna siya, di ba? Magsanay muna. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Mas marami siyang blessings na ibibigay, provided na ready na tayo. Yes, I know this somehow sounds not so great. Halimbawa, sa mga taong ready na, sa mga biyaya na hinihiling nila, pero hanggang ngayon hindi pa rin nila makuha. Halimbawa, yung biyaya ng anak. Lord, tagal na po namin walang anak. Kahit isa lang po, sana Lord. Kahit isa lang. Please lang. Halimbawa, yung biyaya ng kalusugan, Lord, gumaling na po sa anak ko, yung mahal ko para maayos ko na yung pamilya ko, magawa ko na yung mga gagawin ko. Lord, ready na ako para sa biyaya na ito. O kaya yung biyaya ng asawa, Lord, ano ba bang ire-ready ko? 45 na ako. Mahirap yun. Yung readiness, nandun eh. Bakit wala pang blessing? Bakit wala pang grace? Kapatid, ang dasal ko, makuha mo pa rin yung mga grace na yan. Yung mga gusto mong yan. Pero hindi man, tandaan mo, ang mga blessings ay hindi lang mga yan. Tandaan mo, ang Diyos din ay madiskarte, maparaan sa mga blessings na sa atin ay Kanyang inilalaan. Hindi ka man niya mapagbigyan sa isa o dalawang blessing, babawi siya sa ibang mga blessings. And more than all these blessings, sana ang masilingin natin ay ang Kanyang abiding presence na maramdaman natin. Hindi lamang yung mga biyaya na ating hinihiling, kundi siya na source of all these blessings. At mangyayari yon kung kahit wala tayong hihilingin, magdarasal at magsisimba pa rin. Mangyayari yon, lalong-lalo na kung kahit hindi pa rin natin nakukuha, matagal na ang ating hinihiling, tayo ay magdarasal, magsisimba at sasampalataya pa rin. Kasi doon, pinapakita mo na sa Kanya eh. Mahalaga yung mga hinihiling ko, pero mas mahalaga na maramdaman kita, Lord, dito. Napakahalaga nun! Kasi darating ang pagkakataon, ano man ang mga blessings natin sa buhay, iiwan natin lahat niyan. Kapag nasa mani ka ng karamdaman, makikita mo ang pinakamahalaga. Hindi ang lahat ng ito, kundi ang source ng lahat ng ito, si Kristo, dapat nasa puso ko. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Father, kanan-lockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan.
Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magbilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo eh. The devil knows he cannot take you out. Hindi kanya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo eh. Unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya. Para mawalan ka ng pag-asa. Eh ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan. Ano ang pangarap mo? Sa sarili mo, para sa mga taong mahalaga sa'yo. Handa ka naman bang magsakripisyo para matupad ang pangarap na ito? May mga tao kasi na hanggang pangarap lang. Sabi nga nila, libre ang mangarap, walang bayad. Yun tayo eh. Kaya nangangarap halos lahat. Pero pag kinakailangan na maghirap, ayawan na. Ang nakikita mo lang, yung maganda ng estado ng taong hinahangaan o baka nga kinaiinggitan mo pa. Kasi successful na siya, fulfilled na siya. Hindi mo nakikita yung mga sakripisyong binata niya, maabot lamang sa tulong ng Diyos ang estadong kinalalagyan niya. Narinig po natin sa ating mga pagbasa, ang pangarap ng Diyos sa atin noon pa mang una. Ano? Ang maligtas tayo. Kaya ginawa niya ang lahat para dito. Nandiyan tayo'y nilikha niya, nandiyan tayo'y tinubos niya ng sariling buhay pa niya, ng pagkakatawang tao niya. Nakita niyo na, kapag ang Diyos ang nangarap, hindi lang dahil makapangyarihan siya at kaya niyang gawin ang lahat, talagang tinatrabaho niya, pinagsisikapan niya para matupad niya. That is why, kapag siya ang nangarap, pwedeng maantala, pwedeng magkaaberya along the way. Pero sa huli, mangyayari pa rin ang dakilang kalooban niya. Ito ang dapat na magbigay sa atin ng pag-asa para sa ating mga pangarap. Lalo na kung maiaalay natin ang pangarap natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Ito ang dahilan kapag may nagpapapray over sa akin with the intention, halimbawa, Father, pray over nga, eleksyon, manalo sana ako sa eleksyon. Father, pray over para po makapasok ako sa trabaho na gusto ko, para mag-boom yung negosyo ko. Father, pray over para makapag-abroad ako. Father, something like that. Marinig man niya o hindi, talagang sinasabi ko sa panalangin ko kapag pinipray over ko yung mga taong kanyan. Ganito, Panginoon, matupad sana ang pangarap mo para sa Kanya. Ayun, lumalagay ako sa sigurado. Mahirap nang mag-pray over sa inyo. Masisi niyo pa ako. Pray over ako, hindi ako nanalo. Hindi ako nakapasa. Denied ako. Hindi ako nakapasok sa trabaho. Hindi nag-boom yung negosyong gusto ko. Nananahimik ako, dumating kayo, nagpadasal kayo, nang hindi nangyari, sisihin mo pa ako. Doon ako sa sigurado, hindi sa pangarap mo, kundi sa pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kung pangarap mo lang, kung pag-isikap mo lang, hindi mo maabot ang pangarap mo. Maabot mo man, hindi mo maabot ang tunay na kaligayahan para dito. Pero kapag pangarap ng Diyos sa iyo ang pinag-usapan, ilista mo na, siguradong mangyayari, maniwala ka. At kapag nangyari, siguradong mararamdaman mo yung kapayapaang sinasabi ng Panginoon ipagkakalob sa iyo. Kapayapaang hindi maintindihan ni numan. Kapayapaan dahil natupad sa buhay mo ang pangarap ng Diyos para sa iyo. Sapagkat yun ang mas makapagpapasaya, mas makabubuti hindi lang sa iyo, kundi sa mga taong nakapaligid at maapektuhan ng buhay mo. Pero dapat magsikap ka pa rin. Dapat magtrabaho ka pa rin. Dapat magpakabuti ka pa rin. Dapat magdasal ka pa rin. Hindi dahil nakadepende sa lahat ng ito ang pagkatupad ng mga pangarap ng Diyos para sa atin. It's just that we must show to God that we are willing
Kasi kahit gusto niya at ayaw naman natin o hindi tayo worthy, bakit niya ibibigay sa atin? Ang pangarap niya para sa atin. Di ba? Pero wag ka. Pag natupad ang pangarap niya para sa iyo, dahil nagsumikap ka rin, pinakita mong gusto mo, yun ang makabubuti at makapagpapasaya sa iyo. At sa mga taong maapektuhan ang buhay mo, as I said. Tingnan po ninyo sa halimbawa na ipinakita ni Justin Brownlee. Di ba? Intindi? Tindi ng ginawa niyan. Huwag na lang natin pag-usapan muna yung kontra Jordan. Kontra China. Iba. Nakalain mo, ang tindi nung tambak sa atin, nahabol natin, nag-spearhead siya. Tapos yung less than 2 minutes, lamang pa ng 7 ang China, home court pa nila. Akalain mong sunod-sunod yung puntos ng taong yan? Including that game-winning 3, game-winning basket. Boom! Patay. Sabi nga nung maraming mga Pilipino, dapat gawin na yung national hero. Dapat ipagpagawa na natin yan ng rebulto. Naturalized player natin yan bilang Pilipino, ha? Pero alam po ba ninyo na hindi yan ang una niyang pangarap? Ang una na talaga niyang pangarap ay makapag-NBA talaga. Nag-try out siya? Yes, hindi lang minsan. Couple of times, pero hindi pinalad. Kasi masyado raw yatang maliit yung height niya sa height na hinahanap na forward sa NBA. Kaya dito siya sa atin napadpad. Pero pwede ba nating sabihin sa kasamang palad? I don't think so. Kasi kung pag-uusapan, kasikatan, I think kung naging NBA player siya, mas marami mas sikat kaysa kanya. Ngayon, talaga sikat siya. Pag-usapan pera, palagay ko, mas malaki ngayon ang kinikita niya sakaling naging NBA player siya. With all the favors na binibigay sa kanya, inaalagaan talaga siya. Lalo na ng Barangay Ginebra. Ngayon pa, ng buong Pilipinas pa. At kung naging NBA player siya, pwedeng ang magmahal lang sa kanya, isang estado lang sa Amerika, New York, Indiana, parang ganun lang. Pero ngayon, mahal na mahal siya ng buong bayang Pilipinas. So pwedeng hindi nangyari yung unang pangarap niya, pero ang tinupad ng Diyos ay ang mas magandang pangarap niya para sa taong ito. Yan ay dahil nagsiga pa rin siya, nagtiyaga pa rin siya, he did not give up. Nanampalataya pa rin siya. Yun ang sinasabi ko bilang follow-up na payo doon sa mga nagpapapray over sa akin. Lagi ko sinasabi, basta brad, basta sister, ano man ang mangyari ha, magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin, magdasal ka pa rin, sumampalataya ka pa rin. Pasasaan ba't matutupad ang magandang plano ng Diyos para sa'yo? Tama namang mahirap yung payong magsikap ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Lalong-lalo na kung nabigo ka, nasaktan ka, nagka-problema ka pa. Ang hirap ng payong ganyan. Pero kung iisipin mo naman, meron bang nanalo nang hindi mo na nabigo? Meron bang nasarapan, naligayahan sa buhay nang hindi mo na nasaktan? Meron bang nagtagumpay nang hindi mo na nakaranas sa mga problema sa buhay? Mars, wala. Parte ng buhay ang pagkakasakit, ang sakit, ang pagkabigo, ang problema. And besides, kung papansinin po ninyo sa Bible, halos lahat ng himala napangunahan ng isang matinding problema. Bago ang himala, may problema muna. The earth was a formless wasteland. Walang forma ang mundong ito, balot ng kadiliman. Di ba problema yan? Ano nangyari? Nilikha ng Diyos ang sandaigdigan. Ano yan? Himala yan. Problema, himala. Nagkasala ang tao. O hindi ba problema yan? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kaya nagkatawang tao si Kristo para iligtas tayo. O hindi ba milagro yan? Problema ng kagutuman, kaya himala siyang nagpakain. Problema ng pang-aalipin ng diablo, kaya himala niyang pinagtabuyan ang mga diablo, ang mga demonyo. Himala na kakalingan dahil may problema ng karamdaman. Problema ng pag-aalburuto ng dagat, kaya may himala ng pagkakalma ng dagat. O hindi ba't problema na namatay siya, pinatay siya? Ano nangyari? Ang himala ng muling pagkabuhay niya. Bawat himala, napapangunahan muna ng problema. Bawat milagro, may nauna munang matinding pangangailangan ng tao. Kaya kapatid, ano man ang problema mo ngayon, hindi ko sasabihin, ayos yan. Pero sasabihin ko sa iyo, nasa maganda kang okasyon para magmilagro at maghimala sa buhay mo ngayon ang Panginoon. You see, wala namang maling ma-knockdown. Sabi ko nga, parte ng buhay yan. Ang mali, manatili kang down. Sige nga, sa paglalarawan na lang, nakakita ka na ba ng boksingerong matapos ma-knockdown, hindi na tumayo? Hindi na bumangon? Walang ganon.
Kung merong ganon, iba na yon. Patay na yon. Delikado na yon. Lahat ng boksingero, kahit ma-knockdown, tumatayo para makabawi. Hindi man sa boxing muli kapag nabilangan na, kundi sa ibang bagay sapagkat alam niya, tatayo at tatayo siya. Hindi lang boxing ang buhay. Marami pang mga laban akong dapat pagtagumpayan at pwedeng mapaglabanan, mapagtagumpayan sa aking buhay. Ganon din sa buhay. Kung ma-knockdown ka, niloko ka, hindi lang yan ang buhay. May sakit ka, hindi lang yan ang buhay. Hindi nag-boom yung negosyo, yun lang ba ang negosyo? Hindi ka napasok sa trabaho, yun lang po ba ang trabaho? Yan lang bang taong yan ang makapagpapasaya sa'yo? At hayaan mong uminog dyan ang mundo mo sa pagkatalo, pagkabigo, sa problemang naranasan mo? Amon, na-knockdown ka, do not stay down. Laban! Father, kanan-knockdown ko lang, kadadapa ko lang, parang walang katapusan, tapos patuloy ang paglaban. Parang hindi ko na mayaayos ang lahat ng ito. Sino bang nagsabi sa'yo, lahat ay tapusin mo, lahat ayusin mo? Masyado ka lang nabibigatan kasi iniisip mo na yung 10 years from now, 5 years from now, iniisip mo na agad, dapat magkaganito, dapat maayos to, dapat maayos yon. One at a time. Kung ano lang muna yung kaya mo. Sapagkat ang Diyos, ang siyang magpupuno ng kakulangan mo. Siya ang aayos. Siya ang magtatapos ng lahat. Basta huwag kang mag-give up. Alam niyo sa Bible, may digmaan dun sa Old Testament. Hindi ito fiction, nangyari talaga ito. Pinapangunahan ni Gideon ang mga Israelita. Ang kalaban nila, mga Madianita. Ang mga Madianita, ilan? Kunti lang, 135,000 lang naman. Ilan naman sina Gideon at ang mga Israelita ang piniling bayan ng Diyos? 32,000. Kontra sa 135,000 ng mga Madianita. Pero ang susurpresa, alam ninyo, nang mag-report si Gideon sa tunay na Diyos kay Yahweh. Sabi niya, Mosing, makikipagdigma tayo. Ang kalaban po natin, 135,000. Parang gusto sabihin siguro ng Diyos, alam ko. Tayo po ngayon ay 32,000. Alam niyo, sabi ng Diyos kay Gideon, sobrang dami niyo. Pagbawas kayo. Kaya nagbawas sila. Yung 32,000, naging 10,000 na lang. Nag-report si Gideon sa Diyos, Lord, we only have 10,000. Alam niyo, sabi ng Diyos, marami pa rin yan. Magbawas kayo. Palagay ko, hindi na nagbawas si Gideon. Usang nabawasan na lang eh. Ako man yun. Laban natin, 135,000, tayo 10,000 lang. Bahala kayo dyan. Kaya yung 10,000 naging 300 na lang. Nang sabihin ni Gideon sa Diyos, Lord God, we only have 300 men. Alam niyo sabi ng Diyos, very good. Very good. Siguro iniisip ni Gideon, bibigyan ako ng missile nito, bibigyan kami ng mga rockets nito, bibigyan kami ng mga tangke nito. Kapatid, wala pa noon kang mangarap ng ganyan. Kaya ano ang binigay na kasangkapan sa kanilang pangdigma? Ay nako, eto, torches, jars, trumpets. Kung ikaw yung kasama ni Gideon, 300 lang kayo kontra 135,000, yan ang gamit nyo. Anong isipin mo? Ano tayo magpa-party? Pang night party, pang beach party, yung mga gamit na yan eh. But as I said, hindi fiction yan. Nanalo sila na 300 men. Alam nyo ang dahilan ng Diyos, nasa Bible, kung bakit ganun lang ang number nila at ganun lang din ang gamit nila. Ayokong pag nanalo kayo, isipin ninyo dahil sa inyo. Gusto ko pag nanalo kayo, ang lagi niyong isipin, ako ang nagpanalo sa inyo. Kasi gustong iparamdam ng Diyos ni Yahweh kay Gideon at sa mga Israelita yung pinaramdam at sinabi niya kay King Josaphat sa 2 Chronicles 20:15, do not be afraid of your vast enemies, for the battle is not yours, it is mine. Huwag kayong matakot sa dami ng kalaban ninyo sapagkat ang laban na ito ay hindi nyo laban, ito ay laban ko. Kaya wag mong isipin, paano mo maayos? Paano mo matatapos? Bahala ang Diyos. Basta, gawa ka ng karampatang pagkilos. Do not give up. Magsikap ka pa rin kung ano lang yung kaya mo. Ano ang laban mo ngayon? Laban ng kalusugan mo? Gusto mong gumaling? Sa palagay mo, ayaw kang gumaling ng Diyos? Meron bang magulang na nakatitiis sa anak na naghihirap? Na ayaw gumaling ang anak? Sige nga. Gusto mong magkasundo muli kayong mag-asawa? Okay? Meron bang Diyos na ayaw magkasundo ang mag-asawa? Siya ang nagpag-isa sa inyong dalawa?
Gusto mo na magbuo ang pamilya mo? Siyempre, mas lalong gusto ng Diyos. Gusto mong masolve ang problema mo, makapagbago ka ng buhay, magbago yung mahal mo, mas lalong gusto ng Diyos. Kaya kung yan ay iniisip mong laban mo, ang isipin mo, mas laban ng Diyos ito. Kaya hindi imposible ang himala at milagro. Ang hindi mo kayang gawin, ang Diyos ang gagawa para sa iyo. Do not give up. Nang in-interview si Coach Tim Cone, maliwanag ang sabi niya, hindi siya makapaniwala. Naging very honest siya. Last 2 minutes daw, nag-give up na siya. Totoo, nag-give up na siya. Hindi lang niya sinabi sa mga players niya. Sa loob-loob daw niya, hindi pwedeng manalo kami. Sigurado to, let's to, talo to. Tanggap na niya. Sabi nga niya, dagdag pa niya, akala ko, sa pelikula lang nangyayari ito. Nangyayari. Boom, boom, kaboom. Panalo. Eto ngayon ang itatanong ko sa inyo. Di ba sabi ko, do not give up para may himalang maganap? Nag-give up bakit may himala pa rin naganap? Sagot, siya mismo ang nagsabi, nag-give up ako, pero hindi ang mga players ko. Kaya may nangyaring milagro. Kapatid, si Coach Tim Cone lang naman ang winningest, pinakamaraming naipanalong kampyonatong coach sa kasaysayan ng PBA na give up. Darating ang pagkakataon sa buhay mo, sa dinami-dami ng problema ng pamilya ninyo, yung pinakamatalinong kilala mo sa pamilya, pinakamaysay sa pamilya, pinakamayaman, pinakamakapangyarihan, baka siyang magsabi, ayoko na, give up na, wala na tayong magagawa. Pag ganon, do not give up. Para may mangyari pa ring milagro, may himala pa ring maganap. Walang mangyayari kung lahat kayo mag-give up. Dapat may lumaban. Huwag mong kalituhan yung pagkapagod mo at huwag mong isipin na wala ng pag-asa mo. Habang may buhay, may pag-asa, buhay ka pa, may pag-asa ka pa, napapagod ka lang. Sapagkat yun ang ginagawa sa iyo ng demonyo The devil knows he cannot take you out. Hindi ka niya kayang patayin. Bakit? Hindi naman siya nagbigay ng buhay mo unless isuko mo ang buhay mo sa kanya. The devil knows very well he cannot take you out. Kaya ang ginagawa niya, he is wearing you out. Pinapagod ka niya para mawalan ka ng pag-asa. Ano ang sabi ng Panginoon? For those who are tired and weary, come to me. I will give you rest. Alam ng Panginoon mapapagod ka. Alam niya. Kaya yung demonyo, inuunahan na niya. Pag napagod ka, huwag kang lalapit sa demonyo. Mas lalo kang mawawala ng pag-asa, diskarte sa buhay. Lumapit ka sa akin. Bibigyan kita ng kapahinga sapagkat maginhawang dalhin ang aking pasanin. Father, teka. Sabi mo, bibigyan niya ako ng pahinga. Bakit bibigyan niya pa rin ako ng pasanin? Ganito. Ang pasaning ibibigay niya ay mas kaya mo sapagkat kasama na siya sa pagbubuhat nito. Alam po ninyo yung pamatok na nilalagay dito sa batok ng isang animal, halimbawa baka o kalabaw o asno, nasanay tayo dito sa Pilipinas na isa lang nakalagay, di ba? Isang hayop lang, nakalagay isang pamatok lang. Sa mga Israelita, si Jesus ay isang Hudyo. Dalawa yan. Dalawang animals yung nagdadala. So magkahugpong na dalawang pamatok. So, in essence, sinasabi ng Panginoon, ito ang pamatok na ibibigay ko sa iyo. Karpintero ko, ako ang gumawa nito. Isang batok sa batok mo, isang pamatok, yung isang pamatok sa akin. At dahil mas malakas, mas makapangyarihan ako sa iyo, ako ang mas magdadala ng problemang ito. Basta, lumakad ka para madala kita sa pangarap ko para sa iyo. Yun lang. Yun lang hinihingi sa atin ng Diyos. Do not give up. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Lagi kong sinasabi, hindi ka buhay ngayon kung wala nang magandang balakin para sa iyo ang Panginoon. Lalong-lalo na when it concerns your family. Sa mga nagpapapray over, manalo sa eleksyon,
sa mga nagpapapray over magka-asawa pa kahit may edad na, sa mga nagpapapray over na magkapera, sa mga nagpapapray over na sana matanggap sa ganitong gustong trabaho, mag-boom yung negosyo. Medyo hindi pa ako sigurado eh. Kaya yun ang sinasabi ko, matupad nawa ng Diyos ang maganda niyang pangarap para sa iyo. Hindi ko sigurado na yung pangarap mong negosyo, pangarap mong trabaho, pangarap mong manalo sa eleksyon, kung yan din ang pangarap niya para sa iyo. Pero isang bagay ang sigurado ko, pagdating sa pamilya, pagdating sa pagbabago, pagdating sa pagbabago ng mahal mo, pagdating sa pagkakasundo ng mga anak mo, pagdating sa pagnanais mong maiayos ang pamilya mo, yun, sigurado ako, pangarap niya yun para sa iyo. Eh di ba, yan ang pangarap natin lahat. Di naman ng mga material na bagay kundi ang maayos na pamilya at mga mahal sa buhay. Darating at darating tayo sa mga problema concerning our family. Pag dumating yan, isipin mo yung sermon na ito, ha? Kasama mo ang Diyos na nangangarap na iayos ang problema na yan.